Nabasag ang kapayapaan sa Tipo-Tipo, Basilan dahil sa rido o sagupaan ng magkaaway na angkan. Mitya nito ang pagpapasuko sa hinihinalang nakapatay sa kaanak ng kabilang angkan. 4 ang naospital dahil sa tama ng ligaw na bala. May report si Marisol Abduraman. Hindi malaman ng ilang taga Tipo-Tipo Basilan kung saan sila magtatago nang biglang magkaputukan kaninang umaga. Kumalat pa ang balitang under siege ang Tipo-Tipo. Kinansila ang klase sa lahat ng antas pati pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Mahigit 7,000 naman ang lumikas mula sa mga barangay ng Bagidan at Tipo-Tipo proper ayon sa Municipal Social Welfare Office. Ang talagang dahilan ng hidwaan ayon sa militar. So clearly, this is a rido po. Yes, even from the mouth of the governor. Kwento ni Basilan Governor Mujib Hataman. Pumasok kahapon sa Tipo-Tipo ang mga kaanak ng isang ustaj na Dzmi Bahang Tarahin na nabaril sa Lamitan City. Anya, gusto ng grupo na kunin at isuko sa kanila ang suspect na municipal guard sa Tipo-Tipo. Nagkaroon na anya ng pag-uusap. Pinaliwanag natin paano ang proseso. Una, suspect pa lang yon at ongoing yung investigation. Gusto nilang ma-ensure na magkaroon ng justice doon sa kapatid nila. We have to apply the rule of law. Hindi yung dahil napagsuspechahan nila, by force, kukunin na lang. Kaya ikinagulat nila ang pagsiklab ng barilan mula kaninang alas 7 ng umaga. Duda ng 11th Infantry Division ng Philippine Army, may mga lawless element na nakisawsaw sa gulo. Nakontrol na ng mga otoridad ang sitwasyon 11:20 ng umaga. Bumalik na rin sa kanilang lugar ang magkalabang grupo. Ayon kay Hataman, lumagda ang AFP, PNP at mga lokal na leader ng MILF ng Joint Statement of Commitment ng pagpapahupa ng tensyon at pagpapanatili ng kapayapaan. Ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na nakamonitor sa sitwasyon nakiramay sa mga kaanak ni Ustad Tarahin ang nasawi sa Lamitan at kinundina ang karasang nauwi sa pagkamatay niya. Hanggang ngayon, bantay sarado pa rin ng mga sundalo at pulis ang lugar para matiyak na hindi na lalala pa ang sitwasyon. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.